Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-18 sa buwang ito ng Abril taong 2024. Ako po lingkod Cecil Villarosa para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa pamagitan po ng regional station ng DWIZ sa iba't ibang panig po yan ng bansa at syempre sa iba't ibang panig din po ng mundo sa pamagitan po ng online accounts ng DWIZ 882. Tayo po ay live din, simultaneous live via Aliw TV Channel 23. Pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan po ng pagkapadala ng mensahe sa aming Facebook page. Yun, mag-comment lang po kayo dyan. O kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54. O kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Ako, yung mainit pong lagay ng panahon, tuloy-tuloy nating nararamdaman at patuloy na lumalala, no? At batay dun sa naging pagtala kahapon ng Pag-asa, mukhang ito na yung pinakamaraming bilang ng mga lugar sa bansa na nakapagtala po ng heat index na nasa danger category. At kasama po dyan ang Dagupan City, Pangasinan. Ako, ilang linggo na itong Dagupan City na nandito sa listahan ng mga lugar na nakapagtala ng dangerous level index. Pangatlo o pangalawang linggo na yata ito, tuloy-tuloy eh. Ang Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan, Etxague, Isabela, Sangli Point, Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Virac, Catanduanes, gayon din po ang Roa City, Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Giwan, Eastern Samar. Ang binabanggit po ng Pag-asa, posible pang magtagal hanggang Hunyo itong nararanasan nating mainit na panahon na pinalala pa nga po ng El Nino. At mukhang tayo ay nasa kasagsagan na ba? Mukha kasi ang binabanggit ng ng mga energy no? Hanggang kalagitnaan ng May no? Baka daw makaranas tayo ng ng manipis na supply ng kuryente. Actually, naramdaman na nga po natin yan, Kaya po nailagay sa red alert at yellow alert doong isang araw ang Luzon at Visayas grid dahil force outages na ilang mga power plant dahil nga po sa epekto ng matinding init ng panahon. At merong isang grupo, ang nagsabi na may isang grupo po na nagsabi na posible raw po, na 70% ang Institute for Climate and Sustainable Cities, 70% ng hydroelectric plant sa bansa tumatakbo ng mababa ang kapasidad dahil sa epekto ng El Nino. Understandable kasi bumababa electric power plant po kasi yung iba dyan sa dam kumukuha ng enerhiya. Yun. Numinipis po yung ating dam. Bumababa po yung level ng ating dam. Ang Angat Dam, check natin kahapon, lagpas pa naman siya ng more than 190 meters pa naman ang kanyang level. Pero yan po ay below the normal level na. Pero batay dun sa ating interview officials before, I think that was last March, pagka umabot po pala yan ng 180 meters level, yung Angat Dam, kung saan po nanggagaling ang supply ng tubig sa Metro Manila, ay ititigil na nila yung yung itututok na lang nila yan doon sa itututok na lang yan doon sa supply ng tubig para sa
para sa mga residente sa Metro Manila. Ang binabanggit naman po ng Meralco, sila po ay nananawagan na ng pagkatayo ng karagdagang mga power plant sa Luzon at Visayas grid. Kasunod nga po yan ng mga power outages. Ang paliwanag po ng Meralco, yung nangyari po noong Martes, indikasyon po yan ng mas mataas na demand kaysa sa supply. Alam niyo naman po, pagka mainit ang panahon, talaga mas mataas yung consumption, no, sa kuryente. Kaya ang kanila pong payo, yung mga activity na ginagawa po natin na malakas sa kuryente, malakas kumonsumo sa kuryente, instead na gawin po natin during on-peak hours, ilipat na lang po ng off-peak hours. No? Siguro yung paglalaba, no? Paggamit ng washing machine, probably baka mas mainam na gawin na lang sa gabi, no? Na during off-peak hours, no? Para makatipid. No, I mean, magamit ng husto, ma-exhaust ng husto yung available resources na meron po tayo at nang sa gayon, makontrol po yung mataas na demand sa kuryente. Yan po ang isa sa ating tututukan at syempre, enerhiya pa rin po yung issue naman ng langis, no? Dahil sunod-sunod rin po, no? Ilang linggo na po ito na nagkakaroon ng pagtaas sa presyo. Bago po tayo lumalim ng ating talakayan, puntahan po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-18 sa buwang ito ng Abril, mga lugar sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil sa tagtuyot. Nadagdagan pa, matinding init ng panahon magtatagal hanggang Hunyo ayon sa Pag-asa. DWIZ Balita. Kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng pagbaha sa Dubai, tiniyak ng DMW. DWIZ Balita. Mga PUV operator at driver ituturing ng kolorum at huhulihin na sa Mayo 1. DWIZ Balita. Taas sahod para sa mga guro, iginiit ng Teachers Group. DWIZ Balita. At mga bagong rehistradong botante umakyat na sa 2 milyon. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng mga balita, na sa state of calamity ang Surala, South Cotabato at ang buong probinsya ng Basilan dahil sa tumitinding epekto ng El Nino sa bansa. Ayon po sa Office of the Municipal Agriculturist sa Surala, pumalo sa halos 1,000 hektarya ng sakahan at fish pond ang natuyo habang aabot sa 71 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Sinabi naman ni Nixon Alonzo, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Officer, na inaalam pa ng ahensya ang halaga ng pinsala sa agrikultura at aquamarine farm sa Basilan na nakaranas ng mababang produksyon dahil sa dry spell. Magbibigay daan ng pagdeklara ng state of calamity sa 2 lugar para magamit ang calamity funds sa pagtulong sa nasa mahigit 1,000 magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Sa ngayon, mayroon ng 18 LGU ang nagdeklara ng state of calamity bunsod ng tagtuyot. DWIZ Balita. Ako, Sentol. Dumadami, Sentol. Good morning sa'yo. Live tayo ngayon. Saglit lang ito kasi nandito ako ngayon sa kung makikita mo, nandito ako sa likuran ako ng Mayon Yun. Volcano. Oo, nakita ko yung vulkan. Sobrang init din dito. Bye. Nasa likuran ko, nasa Legazpi tayo. At tama po yung nabanggit nyo. Kahapon nga, nagdeklara din ang lungsod ng Iloilo ng state of calamity dahil po sa sobrang init. Dito, mainit-init na rin. At mamaya po, makakaramdam din tayo ng mga init dahil papunta tayo ng Quezon sa Gumaca at saka sa tayo. So sa ating mga kababayan, medyo mag-ingat kayo. Pero yung issue natin ngayon, yung power supply. Power supply, mamaya pagka-interview natin kay Asik Mario Marasigan. Pero ako, Cecil, medyo gagalaw-galaw dito at baka Sige, maiwan subukan tayo natin ng na ma-interview ng maisingit natin agad si Assistant Secretary ngayon, Sentol. Mukhang ready na siya kanina pa before the program. Nag-abiso na, Sentol. Kasi papunta na uli Cecil. Oo, Hindi so na rin. kung sakaling hindi ko matapos, ikaw na lang ang Sige. magtuloy. Pero Yes, Sentol. ang maganda siguro dito, malaman natin kung saan at anong lugar at kailan magkakaroon ng Yes. forced outages. Kasi ang dami hong
ang dami mga kababayan natin nagdiriwang ngayon ng mga piyesta, Yeah. tapos makakaranas ng blackout, talaga sobrang lubos na init po yan. Yes. Eto na, Lalo Sentol. dito. Ayan na, si andito na Asek si Mario Assistant Marasigan. Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Good morning po, Asek. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Ay, maraming salamat, Asek. Pinagbigyan mo kami. Ito ba, meron ba itong schedule natin? Rotating ba talagang dahil lang dito sa mga pangyayari sa Middle East o kung saan man? Well, thank you po for the question, Senator. Actually po, wala pong kinalaman yung ating electricity or yung power supply natin doon sa nangyayari po sa ibang bansa. Okay. Internal po dito sa atin, yung pagkakaroon po ng insidente kagaya ng nangyari ng isang araw. Ayun. So, meron ba tayong meron na tayong mga schedule para alam ng natin ng mga LGU kung kailan, saan tatama, anong oras at yung duration? Sa ngayon po, wala pa po tayong nakikita na magkakaroon po ng rotational brownout. Kasi kagaya po kahapon, yellow alert lang po ang naitala natin. Ang ibig pong sabihin ng yellow alert ay meron pa pong sapat ng kuryente, wala pong rotational brownout, ngunit pwede pong magkulang ang ating reserva kung sakaling meron pong malaking planta na magkaroon ng hindi inaasahang outage. Kahit po nung nakaraang Dahilan ito, araw... Asek, anong dahilan Opo. bakit magkakaroon ng forced outages? Well, internal po sa mga planta yan. Nagkataon po yung Ayun, incident po ng araw ng Martes. Ayun. Nagkaroon po ng diferensya yung makina po ng ating Pagbilao coal-fired power plant. Yung dalawang unit po. papunta ako Nagkaroon mamaya po doon. ng tagas. Papunta Nagkaroon ako po ng ng tagas Quezon yung kanilang mamaya. boiler tube. Oo. Ayun. Opo. So, siguro ito, ang mainam nito, maipaliwanag sa ating mga kababayan na walang kinalaman sa mga external factors. Pero, pag nagkaroon ito, sumipa itong halimbawa, rumisponde ang Israel, meron na siguro tama tayo dyan. Halimbawa po, mabawasan ng supply ng langis, et cetera, Asek. Napapagandaan niyo ba yan? Hindi po natin nakikita na magkakaroon po tayo ng problema kasi karamihan po ng ating planta ay coal power facilities at ang fuel po natin ay nagagaling karamihan sa Indonesia. Pangalawa po, umaabot na po ng halos sa 22% po ang nanggagaling sa ating renewable energy. Kung kaya ito naman po ay indigenous. At yun naman pong ating supply ng gas, ngayon ay galing sa Malampaya, although nahahaluan na po ng imported na liquefied natural gas. So, kung pagtaas po ng presyo ng petrolyo o magkaroon ng biglaan pong pagkakaroon ng pagsikip ng supply ng petrolyo, ito po ay makaka-apekto ng mas malaki sa transportation kaysa po sa power generation. Pero Asek, magpapatuloy ng tanong sa iyo si Cecil. Ako patakbo na ng airport pero I look forward to questions concerning alternative sources. Alam nyo, kasama lang ako dun sa kagagaling lang namin ni Presidente doon sa Washington at napag-usapan yung nuclear energy. At tayo po yung author ng Nuclear Energy Regulatory Framework. So isa po ito sa mga inaasahan natin pero mahaba pa ito. Siguro kami ay lagi makikipag talastasan sa iyo kasi kailangan malaman ng ating mga kababayan yung ano na talaga ang status ng ating energy supply. So Cecil, ikaw muna magpatuloy Yes, at tinatawag na ako rito, baka iwan pa ako ng eroplano pabalik ng Maynila. Sige, Senator. Maraming salamat Asek Mario Marasigan ng DOE. Magandang umaga si Senator. Maraming salamat din po, Senator Tolentino. Mag-iingat kayo, Sentol. Yes, Asek Yes po, Marasigan, ma'am. yes. Cecil. Asek, kasi forced outage po yung nangyari nung Martes. Ibig sabihin, unscheduled siya. Unexpected po yun, ibig sabihin? Dahil nagkaroon ng tagas? Unexpected po. Opo. Dahil naman po itong ating nararanasang mainit na panahon. Kasi ang binabanggit po, Asek, ng grupong Institute for Climate and Sustainability Cities, 70% daw po ng ating hydroelectric plants
tumatakbo raw po ng mababa ang kapasidad because of the effect of El Nino. Would you confirm this report, sir? Kasi based on DOE data raw po ang kanilang pinagbatayan, sir? Tama po yun. Actually po, pinagandaan natin yan dahil alam po natin, pag panahon po na, pag nagkaroon po ng onset ang El Nino, ang una pong naaapektuhan ay ang ating mga hydropower facilities dahil ang El Nino po ay katumbas yan, kulang tayo ng darating na ulan. Or pwede pa nga magkaroon tayo ng tagtuyot. Kaya ang mga planta po na unang naaapektuhan yan ay ang ating mga hydropower facilities kasi umaasa po ito sa daloy ng tubig na nagkakaroon ng kakalangan tuwing sasapit po ang panahon ng summer or kung may El Nino. Pagka ganyan, ASEC, anong epekto na mababa ang capacity ng mga Ito po ay pinaghandaan na namin natin at actually po nakipag-coordinate na tayo sa lahat ng stakeholders natin sa electric power industry. So nagginawa na po namin ng simulation yan, paano kung bumaba ng 30%, 50%, or paano kung tuluyang 100% na hindi na po makapagbigay ng kuryente ang ating mga hydropower facilities. At kumana po tayo ng mga contingency measures kung paano natin mapapalitan or mababawasan yung impact nito. So, ito po ay napaghandaan natin. So, yung pong nangyari sa ngayon, lalo na po yung pagkawala po sa operation ng ating Pagbilao Power Plant, ito po ay isang emergency, kagaya na sabi ninyo, wala po ito sa plano at ito po ay internal na pagkasira ng planta. Na-factor in din naman po natin yan kung kahit po nung Martes, no, na meron na po tayong red alert, wala pong nangyaring brownout. Hindi po nagkaroon ng rotational interruption sa serbisyo po ng ating kuryente dahil yung pong mga mitigating measures natin ay napatakbo natin. So, latag naman po pala ang contingency measures. So, yung assurance lang po ulit from Department of Energy na meron pong sapat na supply ng kuryente ang bansa until matapos po itong panahon ng tag-init at itong El Nino phenomenon? Sige po, maraming salamat po, Ma'am Cecil, sa pagkakataon. Nais lang pong ipahatid ng Department of Energy na sa kasalukuyan po ay meron naman tayong sapat na supply ng kuryente. Datapwat yung pong ating reserba ang numinipis dahil nga po sa pagkakaroon ng emergency shutdown ng ating mga planta. Pero kaya po nating maitawid ito ng buong summer dahil makakabalik naman po into full operation yung mga planta na nagkakaroon ng emergency shutdown at naka-schedule po na or nakaplano na pagkukonduct ng maintenance program. So inaasahan po na rin natin na mayroong mga bagong planta na matitest or magko-commission ngayong summer period kung kaya magkakaroon po tayo ng sapat na kuryente. Pero hindi po natin inaalis ang sitwasyon na kagaya po ng nangyari ng Martes na mayroon po mga planta na dahil sa kainitan na rin ng panahon, nagkakaroon po ng stress, nagkakaroon din po ng kanya-kanyang pagkasira ng planta. Pero ito naman po ay pinagandaan namin. Pero nananawagan po kami sa ating mga consumers na sana'y makiisa na gumamit po tayo ng wasto ng ating enerhiya. Mag-observe po tayo ng energy conservation. Dahil kung hindi po masyadong mataas ang ating konsumo, then hindi rin po magkakaroon ng stress pagdating po sa serbisyo natin ng kuryente. Maraming paraan, simple lang naman po, magtipid po tayo ng paggamit ng kuryente. Maraming salamat po, Ma'am Cecil. Alright, maraming salamat, Assistant Secretary Mario Marasigan. Salamat po. Ayan po si Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Samantala, balikan po natin ang iba pang mga balita. Sa oras na 22 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga, asahan na mararamdaman pa rin ang matinding init ng panahon sa ilang lugar sa bansa sa susunod na buwan. Ito'y kahit pa makaranas na ng mga pag-ulan sa Pilipinas. Sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Chief Ana Solis, makakapagtala pa rin ng mataas na temperatura sa ilang lugar sa Northern Luzon hanggang sa Hunyo. Dagdag pa ng Pag-asa official, ang pangunahing dahilan nito ay ang epekto ng El Nino. Sa kabila nito, posible namang pumasok ang panahon ng tag-ulan sa una o pangalawang linggo ng Hunyo. DWIZ Balita. Ituturing ng kolorum at huhulihin na simula sa Mayo 1
ang mga public utility vehicle operator at driver na hindi makakapag-consolidate sa isang kooperatiba o korporasyon hanggang sa April 30. Ito ang ibinabala ni Transportation Secretary Jaime Bautista at sinabing hindi na mare-renew ang kanilang prangkisa at sila ay huhulihin kung patuloy silang mamamasada. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation, Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Philippine National Police at sa Metropolitan Manila Development Authority para sa pagpapatupad ng operasyon laban sa mga koloro. DWIZ Balik! Nanawagan naman ang Alliance of Concerned Teachers sa gobyerno na bigyang prioridad ang taas sahod para sa mga manggagawa, kabilang na ang mga guro, sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Muling umapala ang grupo para sa 50,000 pesos na entry-level pay para sa mga guro sa mga pampubliko at pribadong paaralan. 33,000 pesos naman para sa salary grade 1 employees, salary grade 16 para sa instructor 1 sa state universities and colleges at 33,000 pesos bilang national minimum wage. Ayon kay ACT Chairperson Vladimir Ketwa, sa 2 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos ay nananatiling lugmok sa kakarampot na sahod ang mga guro, kawani at iba pang manggagawa. Tamang-tama rin anya ang tawag sa payslip dahil dumudulas lamang sa kamay ang sweldo at hindi lamang kinsenas katapusan ang petsa de peligro para sa mga guro. Sa halip anya na pagtuunan ng pansin ng administrasyon ng Economic Chacha at iba pang programang dayuhan lamang ang nakikinabang, dapat makita ng Pangulo ang mga isyong mas mahalaga at para sa kapakanan ng mga Pilipino. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, pumalo na sa mahigit 2 milyon ang bagong botante para sa 2025 midterm elections. Ayon sa datos ng Commission on Elections, may kabuang 2,082,744 ang nagparehistro sa ilalim ng nagpapatuloy na Register Anywhere program. Ayon sa COMELEC, may pinakamaraming bilang ng mga bagong botante mula sa Calabar Zone o Region 4A na nasa mahigit 386,000. Sinusundan po yan ng National Capital Region na nasa mahigit 312,000 at Region 3 na mahigit 243,000. Magtatagal naman ang voters registration hanggang September 30 kung saan target na maabot ng komisyon ang 3 milyong mga bagong botante. Patuloy din ang panawagan ni COMELEC Chairman George Garcia sa mga hindi pa nagpaparehistro na samantalahin ang pagkakataon dahil wala na silang ibibigay na extension. DWIZ Balita. Tanggap po tayo na pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pananambang sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur, pinaiimbestigahan na sa Senado. Ang report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Pinaimbestigahan ni Senator Jinggoy Estrada ang insidente ng pananambang sa 4 na sundalo sa Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Sa Senate Resolution 984, hiniling ni Estrada sa Senado na atasan ang kaukulang committee na gamitin ang oversight function ng Kongreso na suriin ang pagganap ng militar at mga ahensyang nagpapatupad ng batas para sa pagpanatili ng kaayusan ng bansa. Layunin ng pagsisiyasat na suriin ang kasalukuyang estado ng seguridad at kaayusan sa Mindanao. Sinabi ni Estrada na chairman ng Committee on National Defense and Security na sa kabila ng paglalaan ng pondo ng gobyerno para solusyonan ang ugat na rebelyon at karahasan gawa ng mga extremist groups ay nananatili pa rin ang banta sa seguridad at katiwasayan sa Mindanao Region. Tinukoy ni Estrada na meron ngayon na mga bago at naglilitawan na grupo na siyang nagiging hamon ngayon sa ating pambansang seguridad. Dagdag pa ni Estrada, dapat masiguro sa publiko na ang militar at mga tagapagpatupad ng batas ay kontrolado ang sitwasyon sa gitna na rin ng banta ng pagpapatuloy ng mga pag-atake. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ito naman, sa gitna po ng ating problema sa pertussis, mga magulang, hinimok na pawiin na ang pangamba sa pagpapabakuna. Ang report mula po kay Patrol 11,
Tina Nolasco. Nanawagan si dating Department of Health o DOH Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Gadin sa mga magulang na alisin na ang vaccine hesitancy o pangamba sa pagbabakuna sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis sa bansa, kung saan higit 1,400 na ang mga kaso ng pertussis sa buong Pilipinas mula noong Enero hanggang nitong Abril 6 at mayroong higit 60 nang nasawi. Ay rin, hindi dapat matakot ang mga magulang na pabakunahan ng mga bata lalo't ang mga pangamba sa pagbabakuna ang ugat umano ng pagdami ng nasabing sakit at tigdas. Mabatid na una nang sinabi ng DOH na darating sa Pilipinas sa Hunyo ang nasa 3 milyon at 5-1 vaccine doses sa Hunyo at bumibili na rin anya ng diphtheria, pertussis and tetanus o DPT doses. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng himpilan. Ang printing capability ng Bureau of Communication Services o BCS mas pinalakas ng Malacanang. Ang report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Inaasahang mas lalawak pa ang communication services ng PCO, Presidential Communications Office at Bureau of Communication Services ng Malacanang. Ito ay ayon sa PCO matapos ma-deliver ang isang bagong unit ng printer na magpapaigting daw sa printing capability ng Asia. Sinasabing ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakabili yung Bureau of Communication Services of BCS ng bagong printing machine. Napatid ng Bureau rin ang naglilimbag ng Philippine Gazette. Samantala kabilang din sa mandato ng BCS ang pagbalangkas ng mga policy, communication planning, project development, research and evaluation at koordinasyon sa information planning na nakaangkla sa National Development Plan. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:31 ng umaga. Puhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin ngayong araw. Naroon po sa Sampaloc Public Market sa Maynila. Ito, ano, Alexa? Itong ang ating kumaring, si Alexa Avila. Good morning, Alexa. Magandang umaga, Miss Ceci, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapan Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Sampaloc Public Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Unahin natin sa gulay, ang sibuyas ay naglalaro sa 90 pesos per kilo, bawang 150, kamatis 70, carrots 100, sayote 50, talong 100, ampalaya 140, at ang repolyo ay nasa 90 pesos per kilo. Ang karne sa pork chop naman, nasa 380 ang kamatis pesos. ulit, Alexa, magkano ulit yung kamatis? Ang kamatis dito ay nasa 70 to 80 pesos per kilo. Okay. Alright. Sa Sige, karne naman, ang pork chop ay nasa 380 pesos per kilo, liempo 350, buto-buto 290, at ang atay ay nasa 260 pesos per kilo. Ang 1 kilo ng manok ay nasa 210 pesos per kilo. Sa isda naman, ang galunggong ay 250, bangus 240, pero depende na rin sa laki ng bangus. At ang tilapia ay nasa 150. Iba-iba ang presyo ng bigas dito. Merong 50 pesos hanggang 70 pesos. Ayun. Miss Cecil. Anong sabi, Alexa? Yung mga presyo na binanggit mo, yung manok 210 pesos parang medyo mataas yun Pero anong paliwanag dyan ng mga vendor, Alexa? Bumababa, tumaas o naging stable ang presyuhan? Tumaas ba ang manok? Pagdating sa ibang mga bilihin, medyo hirap siguro sa supply, ganon. Yung kamatis? Pag konti supply, mas mataas yung presyo ng mga bilihin natin dito. Mukhang mataas ng bahagya. Baka nagtaas, ano? Pero, Miss Cecil, ang manok pala dito ngayon ay medyo bumaba pa. Naging
180 pala. Malaki din naman pala ang binaba compared sa kahapon na 210 pesos. Kahapon 210, ngayon 180 na lang. Yes, Miss So Cecil. 30 pesos din ang ibinaba. Malaki-laki yun, Yes, Miss Cecil. Alexa. Oo, pero yung kamatis 70 to 80, may ilang mga lugar na nasa nasa 60 pesos na o 50 pesos kada kilo. Pero sariwa po yun. ayun. Yung storage po, yun po yung nag-range ng 78. Sinasabi na sariwa daw kasi yung kamatis. Ayun. Kasi maraming mga factor, you have to take into Yes, Miss consideration. Cecil. Po yung sariwa, madali siya mas buga. Yung storage, itong matagal. Ayan. Ayun, Sino ba yung kausap mo? Yan na ba yung ating nanalo ng Sentol token? Para direkta. Eto na nga, Miss Cecil. Ayan, Kasi para ako direkta si nating Kuya matanong Marco Libres. Yan, para... Naglaro siya ng mga gulay, Miss Cecil. Ayan, magandang umaga po. Good morning po. Si Miss Kuya Cecil. Marco Libres, ayan. Kuya Marco, Opo, ayan. opo. Ikaw na nga ang direktang magpaliwanag at tanongin namin. Ano ba? Ayan, suot na pala yung sombrero ni Sentol. Bagay na bagay sa inyo, Kuya Marco. Tumaas ho ba o bumaba? At ano po ang dahilan ng paggalaw sa presyo, Kuya Marco? Ang paggalaw po ng presyo, gawa po ng init, ma'am. Hindi po, siyempre po, ang mga halaman natin ay hindi po siya nakakapamunga ng maayos pag ganyang sobrang init yung natatanggap niya, ma'am. Ngayon kung sa ngayon po, may mga iba po na umakyat na po. Katulad ng kamatis na yan. Ang kamatis po kasi, dalawang variety po. Yung isa po storage. Yung storage po kasi, kahit piliin, halukain siya ng manininda, hindi po siya agad nasisira. Unlike po dun sa sariwa, yung sariwa po kasi, ma'am, pag yun po ay pinili-pili, mamaya-maya malalambot na po yung matitira. Kaya sa amin po, hindi naman po ganun ganda ang takbo ng paninindahan sa ngayon. Kaya storage po yung pinipili namin na itinda, ma'am. At saka ganun din po sa mga mamimili, sa mga pang-stock sa bahay, talagang ipinapayo po namin na storage ang stock. Kasi po tumatagal po talaga. Kumukulukot lang pero hindi nabubulok. Unlike po doon sa sariwa, ilang araw lang po, pag pumulang-pumulan na po siya, mabubulok na po siya. Paano malalaman yun, Kuya Marco, kung storage o sariwa yung kamatis? Ano po, pag yung may mga corona po siya, yung nasa balat po kasi, ma'am, yung ganito po yung itsura nung storage. Yung medyo oblong po siya na parang egg. Yun pong sariwa, bilog na bilog po siya, ma'am. Tapos meron pa siyang corona. Meron pa siyang corona dito. Yun ang sariwa. Ayun. At saka kasi yung kamatis naman, pwede mong i-store sa ref yan, Kuya Marco, no? Para mas matagal ang lifespan, yung storage na lang ang bilhin. At mas mura pa yun. Ano ho bang tinitinda nyo, Kuya Marco? Vegetable po kami, ma'am. Lahat ng klase ng gulay po. Kaya naman pala. Kabisadong kabisado. Ang 40 years ko na pong hawak to, kaya master ko na po. Wow. Kamusta naman ho ang benta na ang benta ninyo, Kuya Sa ngayon, ma'am, kung tingnan po natin, sa ngayon po, hindi pa po bumalik ang takbo ng bilihan nung before pandemic, ma'am. Parang 50%, 60% pa lang ang bumabalik, ma'am. Talagang ramdam pa rin po yung epekto ng pandemic sa kasalukuyan. Actually po, marami pong mga kaming suking mga karinderya na minsan yung iba gusto nang mag-give up. Kaya lang pinapayuhan namin, kung mag-give up kayo, anong magiging hanap buhay ninyo? Ang laban po ngayon, kahit konting kita, meron tayong kinikita kahit papaano. Sa tayo, kukuha ng kita kung di na tayo mag-ooperate. Yun po, ganun po kalimitan ng complaint ng mga kantin po ngayon, ma'am. Kasi po ngayon, ma'am, ang mga estudyante marunong na rin. Dati paghapon walang namimili sa aming estudyante. Ngayon maraming namimili estudyante kahit pa isang sibuyas, 3 kamatis. Nagluluto na sila. Yes, ma'am. Ganun na po ngayon ang sitwasyon, ma'am. Kaya yung mga karinderya natin sa paligid, medyo humina sila dahil yun po, yung pagkain ng mga estudyante natin dito sa University of Health. Nagbabao na. Karamihan nagluluto na po, ma'am. Ayun. Naku, maraming salamat, Kuya Marco. At maraming salamat sa iyong words of wisdom at words of advice. Yun, tuloy lang ang laban, Kuya Marco. Maraming pong salamat. Okay, ayan. Alexa, thank you very much po. Maraming salamat, Miss Cecil. Ayan. Okay, salamat Alexa. Yan po si Alexa Avila. Nag-report po ng live mula po sa Sampaloc Public Market. Magbabalik po ang programang Usapang Tol ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:45 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang
Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Ang magpapaiwan, alamin ang lahat sa Usapang Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:52 ng umaga. Sa punto pong ito, makakapanayan po natin. Sa linya na po ng ating komunikasyon, si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. Magandang umaga po, Director. Good morning, Ma'am Cecil. Good morning din kay Senator Francis. Oo. At Pasakay ng magandang umaga din sa ating mga kababayan. Pasakay ng eroplano si Sentol, Director Abad. Oo, baka, okay po. Oo, hindi na nakaabot. Pero, Director Abad, nung Tuesday, meron ulit paggalaw sa presyo ng petrolyo at tumaas, halos piso yung itinaas sa diesel, yung gasoline naman 40 centavos kada litro. Ano po ang dahilan nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo nitong mga nakaraang linggo po, Director? Well, Ma'am Cecil, ang una ho talaga dyan ay yung simula ng taon, may naobserbahan ho tayo na, ang dalawang aspeto ho, gradual pero consistent yung pag-i-increase. So, ang ibig hong sabihin nito, pag ganyan ho ang sitwasyon, meron hong direct effect dun sa supply-demand balance ng ating oil supply sa global market. No, ang problema ho dyan, meron ho talagang mula mag-entrada ang taon, nasa halos 70 to 73 US dollar per barrel lang ho. Umakyat na ho to date, nasa 90 US dollar per barrel. At ang pinakaunahong pinanggagalingan nito ay yung pagbabawas ng OPEC Plus ng target nila na 2.2 million barrels per day. Incidentally ho, bakit tayo bumaba ng 72 nung simula ng taon? Way back nung last year naman na mga around September na nasa peak ho tayo ng 94 US dollar per barrel. Bumaba ho yan dahil nagkaroon ho ng oversupply ang market ng around 2 million din ho. Dahil nakita ho yan ng OPEC Plus, no, gusto nilang tanggalin yan for the first quarter ng taon na to. At nung February nga, end of February, sa record na nakita namin sa Global Platts, nakita na ho namin na around 1.5 na ho ang natanggal nila. At most likely, yung pag nakuha namin yung latest report ng Platts, including the March, ang suspect ho namin na abot na ho siguro yung 2.2 na yan. So, at wala na hong oversupply. Kaya bumalik ulit tayo dun sa 90 US dollar per barrel. So basically, yan ang gaya ng experience natin nung September of last year, na ganyan nasa level ng 94, bumaba lang ng 72 dahil nga may oversupply ng around 2 million, na yun naman ang tinanggal ngayong first quarter ng OPEC Plus. So, ngayon, Ma'am Cecil, nadagdagan din ho yan ng sitwasyon ng Israel, Iran, that is very recent, nadagdagan pa ho yan dahil dun sa tension sa Middle East. So yan ho ang mga dalawang prevailing talaga ng mga factors bakit tayo nasa uptrend nung price movement natin. So basically sir, unang dahilan, nagbaba ng produksyon ang OPEC, at pangalawa, itong tension sa Middle East, Director Abad. Itong tension sa Middle East, Ma'am Cecil, klaruhin natin, wala hong actual supply disruption. Pero pag binasa mo ang mga oil market reports, it appears na may mga speculative effect na kahit wala pang actual, wala namang nangyayari dun sa Persian Gulf. This is really a direct conflict between Israel and Iran. And even Iran's supply, ang Iran supply nila, nagpo-produce yan ng around 4 million.
ginagamit ho nila yung halos kalahati. Ang ine-export ho nila ay around 2 million. Pero yung 2 million na yun, hindi po yun nabawasan. Wala hong problema. Okay. Pero, yun sa mga report, sinasabi na umi-increase yung freight cost dahil natatakot ang mga shipping company pumunta dun. These are pure speculation ho. At nakaka-affect din ho po yan. Umi-increase ho din po ang price. Oh, okay po. So, sir, itong nangyayaring tensyon sa Middle East, dapat po ba may direktang agad yan? Maramdam po ba natin agad dapat bang impact? Kasi I believe, sir, may oil reserve po dapat tayo, di ho ba? Hindi pa, kumbaga dapat... ang atin ho kasing, ang atin hong price movement sa totoo lang ho, ang commodity price trend na actually yung napuproduce na price discovery ng oil is on a daily basis so yan. Nagkataon lang ho dito sa Pilipinas, ginawa ho natin yung adjustment na gawin na lang on a weekly basis kasi magulo naman ho, Ma'am Cecil, magiging magulo ho ang ating kung araw-araw magbabago ang price. Pero in other countries like US, they're moving the price on a per hour and any time na gusto ng company doon because they are really purely free market based so tayo market based din tayo pero merong agreement lang with the oil company na wag namang gawing pagbabago ng araw-araw, gawin na weekly but the computation includes the daily adjustment na nangyayari po sa mean of Platts, Singapore. Pagka umabot po ba may possibility po bang umabot, Director Abad, sa $100 kada bariles ang presyuhan sa world market? O wala naman ho? Well, sa experience na lang ho natin, Ukraine-Russia conflict last year sa September ho, nagbawas sila ng OPEC Plus ng 1.6 million at that time, nung around May. Umakyat ho ang oil price ng $94. So, ngayon nasa 90 ho tayo. Meron hong, ang wala ho, last year ay yung conflict sa Middle East. So, meron din ho tayong bago yan ngayon. So, hindi ho malayo na above 90 tayo. Wala hong ibang factor ngayon na nakikita natin makapagbababa. Okay, pag nag-stay po sa ganyang level, Director Abad, ano po ang magiging direktang epekto po sa Pilipinas niyan? Well, ang ganyan ho kasi Ma'am Cecil na pricing ng oil price ay yung ating monitoring ho nung pump price dito, pag ganyang level na nasa $90 ang gasolina, ang prevailing natin sa gasolina ay umaabot na ho tayo ng halos nasa 68 pesos per liter. Ang diesel nasa 62 to 64 pesos per liter. Ang kerosene nasa 75 to 77 peso per liter. Yan ho ang equivalent ngayon at the foreign exchange ng Philippine peso to US dollar na around 56 pesos. Alright. Director Abad, very interesting itong ating pinag-uusapan. Pero itutuloy po natin itong discussion para kasama rin po si Senator Tol. Matawagan po namin kayo, magkaroon po muli kami ng pagkakataon na kayo po ay makapanayaman. Kasi I believe marami rin pong gustong linawin si Senator Tol. Ayun. Marami pong salamat, Director Abad. Good morning ho sa lahat. Ayan po si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Samantala, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Blessed is the person who does not show bitterness over what is lost, but instead shows gratitude over what is left. For even in the worst of times, we will find God if we seek Him by faith. Never should our trials make us forget the abundant goodness of God's love. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Sumay niyo po ang isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Susunod na po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis
Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilig